Nako, pumalya ang condom. O baka naman nakalimutan mong inumin yung pill. Alam mo, isa yan sa mga sitwasyon na pwedeng mangyari talaga kahit kanino. At kapag nangyari na yan, di ba ang unang papasok sa isip mo ay, teka, ano na ang gagawin ko? Well, tara, pag-usapan natin yan. Susubukan nating linawin ang lahat tungkol sa emergency contraception. At para sigurado tayo na tama ang bawat detalye, lahat ng impormasyon natin ngayon ay galing mismo sa Philippine Family Planning Handbook. Okay, so para maging malinaw ang daloy ng usapan natin, ito yung mga dadaanan natin. Ano ba talaga to? Kailan ito ginagamit? Ano yung mga paraan, lalo na yung USP method? Titignan din natin yung mga katotohanan, laban sa mga sabi-sabi, at syempre ano ang dapat gawin pagkatapos. Sige, simulan na natin sa pinaka-basic. Ano nga ba talaga itong emergency contraception or EC na madalas nating marinig? Sa pinakasimpleng salita, ito yung iyong safety net. Ang EC, ito yung mga paraan para mapigilan ang pagbubuntis pagkatapos na mangyari ang unprotected sex. Uulitin ko, pagkatapos, hindi bago. Pero, heto ang kailangan mong tandaan. May orasan na tumatakbo. Pwede siyang gamitin hanggang 5 araw pagkatapos, pero, at ito ang malaking pero, habang kinapatagal mo, mas bumababa ang bisa niya. Kaya yung kasabihang the sooner the better, sobrang totoo yan dito. Okay, so para mas malinaw pa, ano-ano ba yung mga partikular na sitwasyon na pwedeng-pwede mong gamitin ng EC? At alam mo, ang mga sitwasyong ito ay yung mga totoong nangyayari sa buhay. Mula sa mga pangkaraniwan, tulad ng biglang pagkasira ng kondom o yung sunod-sunod na araw na nakalimutan mong uminom ng pills, hanggang sa mga mas seryosong kaso, tulad ng sexual assault. Sa alinman sa mga ito, mahalagang alam mo na merong kang opsyon. Sige, punta naman tayo sa mga mismong paraan o methods. Kasi may iba't ibang klase ng EKC sa buong mundo, pero medyo unique yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas. So, tingnan natin itong chart. Ang pinaka-epektibo sa lahat, yan yung copper IUD. Available yan dito at halos 100% ang bisa. Now, may mga pills na sadyang gilawa para maging easy pero sa kasamaang palad, hindi sila available dito sa atin. Kaya ang pinaka-accessible na pill option para sa atin ay yung tinatawag na USP method, na may bisa pa ring naaabot sa 95%. Dahil nga USP method ang pinaka-accessible sa atin, kailangan talaga nating intindihin to. Baka napansin mo yung salitang off-label. Ano bang ibig sabihin yan? Simple lang. Ibig sabihin gumagamit tayo ng gamot, sa kasong ito yung regular na birth control pills para sa isang layunin na iba doon sa orihinal na nakasulat sa kahon. Pero huwag kang mag-alala, ito ay subok na at suportado ng mga pag-aaral na efektibo nga siya bilang emergency contraception. At dito nagiging interesting. Sa USP method, hindi ka bibili ng isang espesyal na morning after pill. Ang gagamitin mo? Yung mga karaniwang birth control pills lang na nabibili sa butika. Ang buong sikreto ay nasa tamang dosage at sa napaka-espesyal na schedule ng pag-inom. At yung proseso, sobrang simple lang. 2 step lang. Step 1, inumin mo yung first dose as soon as possible. Step 2, at ito ang pinaka-importante, kailangan mong inumin yung second dose eksaktong 12 oras pagkatapos ng una. Hindi pwedeng 11, hindi pwedeng 13, 12. Kaya mag-set ka ng alarm. Promise, yan yung pinaka-critical na parte. Okay, para mas madali ang buhay, narito yung listahan ng ilang common brands na pwedeng gamitin at kung ilang tableta ang kailangan mong inumin. Halimbawa, kung Tresidan ang gamit mo, kailangan mo ng 4 na beige yellow pills para sa unang dose, tapos isa pang 4 na tableta eksaktong 12 hours later. Screenshot mo na to para may guide ka. Sige, ngayon dumako na tayo sa isang napakahalagang bahagi. Ang pagdebunk ng mga myths. Ang dami kasing maling impormasyon na kumakalat tungkol sa EC. Kaya, linawin natin yan ngayon ha? At ito na siguro ang pinakamalaki, pinakamabigat at pinaka-controversial na tanong sa lahat. Itong emergency contraception, isa ba itong pampalaglag o abortion pill? Ang sagot, base sa siyensya, ay isang malaki at matunog na hindi. Ang tanging ginawa ng EC ay pigilan ang ovaryo mo na mag-release ng egg cell. Isipin mo na lang, kung walang egg cell na sasalubong sa sperm cell, walang mabubuong anuman. So, kung may nabuo ng pagbubuntis, wala nang magagawa ang EC. Hindi nito kayang itigil yon. At yung bisa niya, gaano ba kalakas? Well, yung mga numero na mismo ang magsasabi sa atin. Yung copper IUD,
Grabe, halos 100% effective. At yung emergency contraceptive pills, tulad ng USP, napakataas pa rin ng success rate na aabot sa 95%. Ibig sabihin, gumagana talaga sila. Siyempre, dahil mas mataas ang dose ng hormones na iniinom mo, asahan mo na may mararamdaman kang side effects. Pero heto ang mahalaga, huwag kang mataranta. Normal lang ang mga to, hindi ito ibig sabihin na may malalakang sakit at madalas kusa rin silang nawawala. At may mga paraan para hindi ka masyadong mahirapan. Pwede kang uminom ng gamot para sa pagduduwal bago yung second dose mo. At tandaan mo itong 2-hour rule. Kung nasuka mo yung pill sa loob ng 2 oras, kailangan mong ulitin yung dose. Pero kung lumagpas na ng 2 oras, okay na yun, huwag mo nang ulitin. Okay, so nalagpasan mo na yung emergency. Ano na ang susunod? Ito ang dapat tandaan. Ang emergency contraception ay para lang sa emergency. Hindi ito yung pang-araw-araw mong method. Yung susunod mong hakbang, depende yan sa ginamit mo. Kung nagpalagay ka ng copper IUD, good news! Yan na mismo ang regular method mo, protektado ka na in the long run. Pero kung USP ang ginamit mo, kailangan mong mag-transition agad pabalik sa isang regular na contraceptive para tuloy-tuloy ang proteksyon mo. At pakinggan nyo to dahil ito na yata ang pinaka-importanting paalala. Pagkatapos mong mag-USP at nagsinula ka na ulit ng regular pills mo, hindi ka pa agad-agad protektado. Sa unang 7 araw, kailangan mo pa rin gumamit ng backup tulad ng condom. Okay? Uulitin ko, 7 araw, wag na wag mong kakalimutan yan. Kaya iiwanan kita ng tanong na ito, oo. Ang EC ay isang napakahalagang safety net, pero ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pag-solve ng emergency, kundi sa pagkakaroon ng isang pangmatagalang plano. Ngayon, mas may alam ka na tungkol sa iyong mga opsyon, hawak mo na ang kapangyarihan para gumawa ng pinakamagandang desisyon para sa katawan mo at para sa kinabukasan mo.